Mas mabilis sumipa ang presyo ng mga bilihin noong Mayo dahil po sa epekto ng El Nino. At ngayong patapos na ito, inaasahang epekto naman ng La Nina ang magiging malaking hamon sa bagong administrasyon. Balitang hatid ni Victoria Tulad. Mas nahirapan ba kayong pagkasyahin ang budget nitong nakaraang buwan? Ang mga tendero at tendera sa Kamuning Market sa Quezon City, dama ang paghihigpit ng sinturon ng mga mamimili. Nagtaas po ng 100 pesos per sacks. Medyo tumumalo talaga. Dahil sa pagtaas ng presyo. Nagbabawas lang sila ng binibili. Dahil short sa budget. Paliwanag ng National Economic and Development Authority o NEDA, mula 1.1% nitong Abril, tumaas sa 1.6% ngayong Mayo ang inflation rate o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa. Dahil daw yan sa pagtaas ng demand sa mga produkto nitong nakaraang eleksyon. At paghina ng supply, lalo na sa sektor ng agrikultura dahil naman sa epekto ng El Nino. Kaya naman hindi nakapagtatakang mas malaki ang inflation rate sa pagkain kumpara sa ibang mga produkto. Bahagyamang lumaki at lumagpas sa inaasahan ng merkado, pasok pa rin daw yan sa hanggang 1.9% na taya ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Hindi rin daw ito gaanong masakit sa bulsa ng mga mamimili ayon sa NEDA. Dagdag pa ng ahensya, posibleng magpatuloy ang mababang inflation rate hanggang sa pagtatapos ng taon kung lalawak pa ang produksyon sa bansa at mananatiling mababa ang presyo ng krudo. Ito ang hamong nakaamba ngayon sa susunod na administrasyon. Lalo na't sa inaasahang pagtatapos ng El Nino, papalit naman ang ibinabalang La Nina ng mga eksperto na malamang na agriculture sector din ang tatamaan. Victoria Tulad, GMA News.